Happy Lord's Day po sa ating lahat. Wala nang intro. Wala rin titulo. Ang kulang ito. Kung ano ang tumatak sa isipan mo, yan ang panghawakan mo. Una sa lahat, maraming naglilingkod sa Diyos ang kulang sa karanasan. Mga bagay na matagal na nilang inaayawan at hindi sinusubukan. Dahil sa hindi nila na-overcome ang pangyayari sa isang sitwasyon. Yung sitwasyon na hirap kang isurrender ang sarili mo sa Panginoon. Ang ganitong klase ay patungkol sa sitwasyon na kailangan nating isuko ang ating buhay ng buo at wag agad lalagyan ng konklusyon. Kasi kadalasan, sitwasyon na nga sa iyong sumasampal upang maranasan mo mga bagay ng pang-espiritual. Yes, marahil matagal na ang isang tao sa church, pero kahit anong tagal ng isang tao, kung hindi isinusuko ang buhay ng buo, hindi nga talaga mararanasan ang tunay na buhay ng pagiging isang Kristiyano. Amen! We must improve our Christian life. Maraming nauuna ang nahuhuli dahil maraming nauna ang hindi lumalago sa kadahilan ng paglimito nila sa kayang gawin ng Diyos, spiritually patay. At maraming nahuhuli ang na mauuna dahil sa hindi nila nalimitahan ang kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nakabase sa kung gaano na tayo katagal sa church o kung gaano karami ang kaalaman natin sa Bible. We must be minded, be responsible. Ito ay patungkol sa kung gaano na kalalim ang ating karanasan dahil sa pagsunod sa Diyos. Habang ang pagpapala niya ay dumadaos-daos dahil dito, dapat mas lalo tayong mag-focus. At kung paano na ang Diyos ang nasusunod sa ating buhay. Ngunit tanong, kasalanan pa rin ba sa'yo yung maakay? Maraming Kristiyanong matagal na sa church, pero matagal na rin walang nangyayaring paglago. Bakit? Dahil may issue pagdating sa maling puso at sa maling pagsunod. Yan ang mali. Diyos na ang lumalapit sa'yo, ikaw pa itong bumubukod. Pero may mga bago din na grabe yung growth at mas lalong lumalago pa. Kaya maraming matagal na ang napag-iiwanan ng panahon dahil sa noong sinubok sila ng sitwasyon, iniwan nila ang kalooban ng Panginoon. Kaya kapatid, nais ng Diyos na lumago tayo. Huwag kang ma-stuck, huwag kang ma-traffic. Nais ng Diyos na hindi tayo ma-stuck. Kahit sa oras ng sakuna, hindi dapat tayo hanggang dito na lang. Wala ka pero pagod ka na. Wow, Walang amen. Kristiyanong baog. Hinaharap dapat ultimo sa buhay natin ay may bubog. It's about our Christian life. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mapag-iwanan ng panahon. Tinawag tayo ng Diyos para mag-ilaw sa bawat panahon, mag-arise kahit anong sitwasyon. Kaya bawat sitwasyon ang pinagdadaanan mo, gamitin mo yan para mag-arise. Huwag mong isipin ng mga tao sa paligid mo. Fix your eyes into Jesus. Pagdating ng Diyos, kanya-kanya tayong huhusgahan. Nakadepende din kung tuwid ba ang daan na ating nilalakaran. Amen! Importante magpasakop ka at sumunod palagi at panatilihin ang pag-ibig sa puso. Iwasan at iwaksi ang kasamaang tukso. Amen. Chapter 19 verse 30, ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Dahil ang paglago ay nakakonekta sa ating Christian life. When we say Christian life, it's not about building yourself. It's about crucifying one's own will. Hindi ito patungkol sa pagbuo ng sarili natin. Patungkol ito sa pagpatay sa sarili, na hindi na tayo ang masusunod, kundi ang Diyos sa buhay natin. Kung nasa gantong uri ka ng sitwasyon, ano ang iyong gagawin? Diyos pa rin ba ang iyong pipiliin? Tandaan, hindi tayo ang bubuo sa sarili natin. Ang Diyos ang bubuo sa atin. In Christian life, there's a process of renovation. You need to destroy something for you to function. When we think that God is destroying us, no, He is not. He wants the evil feelings cut. He just allows destruction for Him to fix us and make it better than before. To make us true, to make us pure, and to make us sure. So that all glory belongs to Him. Pansin mo kapatid, kapag nabasag ang isang babasaging baso, kahit ipilit natin itong ayusin, hindi na maibabalik sa dati ang ganda nito. Maaari pa itong mabasag muli. The same time, kapag tayo mismong bumuo sa sarili natin, mawawasak pa din. But if God builds us, hindi na ito mababasag pa na kahit na ano. Even stars, He can heal it and turn the broken glass into a new one. Because Amen. God can do that. He is indeed powerful creator. Ang Diyos lang naman ang makakapag-ayos ng bagay na nasira. He is the only one who can heal scars and turn it into beautiful one. If you think that being a Christian is making yourself, it's not. Christian life is about crucifying your will while God do the renovating. In Amen. Matthew chapter 16 verse 25,
Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. In Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Amen. Huwag mong itikang tulang ito kung ma-pride ka. Huwag mong ipasok ito sa iyong isipan kung negative ang iniisip mo. Kung natatamaan ka, the right thing to do is lumuhod ka sa pulpit ng ito, magpakumbaba, manalangin at mas magpagamit ka pa. Ang tulang ito ay patungkol sa atin. Ipinapaalala ng Diyos na kung kamusta ka na sa iyong mga gampanin. Kamusta ka na ba kapatid? Balik ka, tuloy ka pa rin. Amen.